Sa araw na ito, gusto ko magturo ng ilang mga katotohanan tungkol sa mga bagay na mangyayari sa kaluluwa pagkatapos na ang isang tao ay mamatay. Iwanan muna natin yung ating regular topic tungkol sa Ebanghelyo at ituon natin sa okasyon ang ating mga pagtuturo. Lalong-lalo na itong kailangan ng mga kabataan o nung mga kabataan pa sa pananampalataya para mayakap natin ang buong katuruan ng Biblia, para makatakas na tayo sa mga pamahiin at mga tradisyong hindi naman makabiblia. Ako po'y mahigpit ang pagtutol sa mga Kristiyano na sumusunod pa sa tradisyong Katoliko, gayong tayo hindi na mga Katoliko. Kaya kuminsan, pagpasensya kung nakakasakit ako ng kalooban, dahil ang hangad ko lamang ay makalaya tayo ng lubusan sa mga tradisyong nagpapahirap sa atin na wala namang kinamalayan sa ating pananampalataya. Sinasabing ang kamatayan ay paghihiwalay. Paghihiwalay. Dahil sa kamatayan, naghihiwalay yung kaluluwa at saka yung katawan. Sa medisina, ang kamatayan ay kapag yung mga sistema ng katawan ay tumigil. Tumigil na ang tibok ng puso, namatay na ang brain. Sabi ng doktor, patay na. Pero sa espiritual na kahulugan, dalawa. Yung pagkahiwalay sa Diyos ay espiritual na kamatayan. Pero ang totoong kamatayan ay yung humiwalay ang kaluluwa sa katawan. Patay na yon. Kapag ang isang katawan na wala ng kaluluwa, wala ng espiritu, patay na. Parang simbahan, kapag walang espiritu ng Diyos, patay din yon kahit ang mga tao ay tila buhay o physically alive. Ang Biblia ay nagtuturo na merong immortal na soul. Tayo ay merong immortal soul. Kaya ito ang pagkakaiba natin sa mga hayop. Bagamat ang mga hayop ay tila may isip, ang tuta ay para mga isip ng 3 taong bata. Pero wala silang kaluluwa. Kapag namatay sila, wala na. Nung bata pa si Hana, ay mayroon kaming nagtanong siya kung yung kanyang paboritong at yung kanyang pet ay sa pagkabuhay na maguli ay naroon uli. Iyon po ang pagkakaiba natin sa mga hayop. Meron tayong immortal soul. Kaya tayo nananatiling buhay. Ang tao hindi namamatay. Physically namamatay siya. Pero yung siya, yung soul, yung nakatira sa katawang ito, yung tunay na tayo, yun ay hindi namamatay. Ang katawan ay bumabalik sa alabok, ang kaluluwa kinukuha ng Diyos. Sa kwento ni Lazaro at ng mayaman, bumalik tayo para maintindihan ang ilang mahalagang katotohanan na importante sa ating pananampalataya. At sundan ninyo ako sa pagbasa ng ating teksto sa Lucas 16 mula sa talatang 19. Lucas 16, verses 19 at sa mga sumusunod. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala nga ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hadis, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw si Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito. Samantalang ikaw na may nagdurusa, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini.
Sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamani ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang patay na muling nabuhay. Sa kapanganakan, nilalagyan tayo ng Diyos ng kaluluwa. Ang debate ng mga teologo ay, saan ba sa estado ng pagbubuntis inilalagay ng Diyos ang kaluluwa? Ako'y dumalo sa isang interview ng isang pastor na uordinahan, at ang tanong ng isang miyembro ng konseho, kailan nagkakaroon ng kaluluwa ang bata sa tiyan? Yun ba ay sa paglilihi, inilalagay na ng Diyos ang kaluluwa? O paglabas sa puwerta, doon lamang inilalagay ng Diyos ang kaluluwa? O yung kaluluwa ba ay ginawa na ng Diyos nung una pa, at yun ay nakabuntun sa langit, at pag-aanak ng tao, kumukuha siya ng isa at nilalagyan niya ng kaluluwa? Tahimik ang Biblia tungkol dyan. Kaya iwanan na natin yan. Basta ang paniwala natin ay kapag ipinanganak ay may kaluluwa. Ngayon, kung sa sinapupunan pa lamang ay may kaluluwa na ang bata, talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na mali ang agasin ng bata dahil siya ay meron ng kaluluwa. Meron na siyang kaluluwa. Magdebate tayo, pakababa ko ng pulpito para ating talakayin yung mga bahagi ng teolohiya na hindi maliwanag. Kaya hindi tayo masyadong dogmatiko sa mga bagay kung saan tahimik ang Biblia. Sinasabi ko lamang para ipabatid sa inyo na yun ay naging bahagi ng aking pagsasaliksik. Ngayon, sinabi natin na sa pagkapanganak, nilalagyan ng kaluluwa, ngunit sa kamatayan, pinaghihiwalay naman yung dalawa. Humihiwalay yung katawan, yung kaluluwa sa katawan. Kaya sabi dito, namatay ang mayaman at inilibing, ngunit dinala ang kaluluwa ni Lazaro sa sinapupunan ni Abraham. Naghiwalay yung katawan at yung kaluluwa. Ngayon, ang tanong, ano ang dapat asahan pagkatapos ng kamatayan? Una, meron pong di nagbabagong kamalayan, consciousness. Ang isang tao pong namatay ay hindi nawawala ng malay na hindi niya alam ang nangyayari. Alam na alam ng kaluluwa ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Alam niya kung saan siya dadalhin. Siya'y nakakakita, siya'y nakakaramdam, siya'y may alaala, siya'y nag-iisip. Gumagana ang kanyang pangangatuwiran. Sa talatang 23, sa gitna ng pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo sa Lazaro na isawsa sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Kaya pagkatapos ng kamatayan, merong isang kaluluwang buhay na buhay, at nakakaramdam, at nag-iisip, at nagdurusa kung sa kapahamakan, at naliligayahan kung sa kaligtasan. Kung walang consciousness, hindi natin may enjoy ang kabilang buhay, hindi ba? At hindi na tayo magdurusa sa kaparusahan if we are unconscious. Ang kwentong ito ay nagsasabing talagang ang kaluluwa ay buhay na buhay at nag-iisip. At nag-iisip. Walang oras na hindi ka maaring
nung naghihingalo kay, nagdilim ng konti ang paningin mo, pero parang tumawid ka lang sa manipis na kurtira, naroon ka na sa kabila. Naroon ka na sa kabilang buhay. Ngayon, merong dalawang paniniwalang magkahiwalay. Ang isang paniniwala ay, ang kaluluwa ay natutulog. Kasi may bahagi din naman ng Biblia na nagsasabing, ang mga patay wala nang nalalaman o wala nang pakialam sa nangyayari sa sanlibutan. At sinabi daw ni Pablo na huwag kayong magdalamhati tungkol sa mga natutulog. Kaya ang kamatayan ay parang pagtulog na wala ka nang mamamalayan, sa pagkabuhay na maguli, doon ka lamang magigising. Yun ang isang paniniwala. Yan ang posisyon ng mga iglesia ni Kristo na pagkamatay ay wala ka na maintindihan. Tulog ka. Kaya ang pagkabuhay na maguli ay parang gigisingan ka ni Jesus. Sasabihin ni Jesus, ikagising na kayo, nandito na ako. Pero ang teksto natin ngayong umaga ay hindi nagpapatibay ng gayong katotohanan. Kundi nagsasabing kapag kamatay ng tao, siya'y buhay na tatawid doon sa kabila. May malay, may pag-iisip, may pangangatuwiran, may alaala, may pandama. Ano ang unang dapat nating asahan? Merong di nagbabagong kamalayan. Consciousness. Tingnan ninyo na sabi, ikaw ay nagdurusa diyan, sabi sa mayaman, ngunit narito si Lazaro, inaaliw siya rito. Nararamdaman ni Lazaro ang kaaliwan doon sa kabilang buhay. Hindi natin alam kung paano inaaliw doon sa kabilang buhay ang mga kaluluwang hapis na lumisan dito sa lupa. Maaring sa tindi ng dalamhati ni Lazaro, sa matinding gutom, sa matinding impeksyon ng kanyang mga galis na hinihimura ng aso araw-araw, talagang siya ay broken. At pagdating sa langit, sabi, inaaliw siya rini. Isang uri ng kaaliwang ipalilimot sa atin. Ang lahat ng mga dalamhati at sakit, at kawalan at gutom, at pag-uusig at kalungkutan. Dahil buhay na buhay ang kaluluwa, mararamdaman natin ang lahat ng ligaya sa langit. At sinisiguro ko sa inyong may enjoy ninyo ang langit at ang kagandahan ng langit. Amen? Minsan ay iniisip natin na parang hindi nga patas ang buhay. Parang hindi patas ang buhay. Ang iba'y sobra-sobra, ang iba na may walang-wala. Ang iba'y ligayang-ligaya, ang iba na may bat-bat ng problema. Parang ang buhay ay hindi makatarungan. Huwag na nating habulin yon. Kung talagang hindi na tayo makararanas ng kasaganaan dito sa lupa, kung talagang hindi na tayo makakaranas ng katulad ng naiinggit tayo nararanasan ng ibang tao, wag na natin habulin yon. Yung ligaya at ginawa dito sa lupa, wag na nating habulin yon. Hayaan na natin yon. Dahil sa langit, palalamangin tayo ng Diyos. Sabi ni Abraham, nagpasasa ka naman noon sa lupa. Ngunit ngayon nagdurusa ka diyan. Ngunit naghirap naman si Lazaro dito sa lupa. Ngunit ngayon ay inaaliw siya rito. Kaya kung sa palagay ninyo life is unfair, sa langit may paraan ng pagbawi. Sabihin mo sa katabi mo, sa langit na lang tayo bumawi. Kung na-deprive tayo ng ilang bagay sa lupa, pababawiin tayo ng Diyos sa langit. Nang higit pa sa naranasan nila sa lupa. Pinabawi ng Diyos si Lazaro. Kaya tiis-tiisin na lang natin ang mga pag-uusig. Tiis-tiisin na lang natin ang hirap, ang gutom at kawalan. Tiis-tiisin na lamang natin at sa langit na lang tayo bumawi. May enjoy natin ang langit kapag naroon na tayo.
Makikita mo ang kagandahan nito dahil ikaw ay gising, ikaw ay malay. Ang napansin ko dito, ang mga kaluluwa ay magkakakilala. Kaya, tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo pag tayo nasa kabila, makikilala pa rin kita. Sa kabilang buhay, ang mga kaluluwa ay magkakakilala. Kung paanong nakilala ni Abraham si Lazaro at kung paano nakilala ni Lazaro si Abraham, hindi natin alam. Pero sila ay magkakakilala. Maaaring maalaala natin ang mga masasakit na pangyayari sa lupa. Ngunit may paraan ang Diyos para yun ay ating makalimutan at ang mangibabaw sa ating kamalayan ay ang kaligayahang hatid ng kanyang presensya. Amen po ba? Ang malungkot nito, sa kabilang buhay, yung napunta sa lugar ng pagdurusa, ramdam din nila ang hirap. Sana ngay pag namatay tayo, wala na, katulad ng aral ng mga saksi ni Jehovah, na pag namatay ka, you will be annihilated, katulad ng mga masasamang tao. Para kang damo na silab, wala na. Hindi ka na nag-exist. Yun ang turo ng mga saksi ni Jehovah, na pag namatay, wala ka na. Yun ang parusa sa iyo, mawawala ka. Pero sa Biblia, hindi ganun na sinasabi. Talagang merong kaluluwa. Kasi kaya nilagyan tayo ng kaluluwa ay para papanagutin tayo sa lahat ng mabubuti, sa lahat ng masama, at gantimpalaan tayo sa lahat ng mabubuting ginawa natin. Ramdam na ramdam ng mayaman ang lahat ng hirap at pigati doon sa lugar ng pagdurusa. Sana yun ang naiisip natin, ano? Minsan sinasabi natin, rest in peace. Rest in peace. Kaya sa lahat ng lapida nakasulat na rest in peace. Pero ang totoo, hindi yun para sa lahat ng tao. Yung rest and peace, ang tinutukoy nun ay langit. Pero paano kung hindi ka sa langit pupunta? Paano kung hindi ka nagsisi ng iyong mga kasalanan? Hindi ka rin pupunta doon sa rest in peace. Na pansin ba ninyo na ang kalagayan ng mayaman ay hindi naman rest at hindi rin naman peace? Walang kapahingahan. Habang ginagatungan ng kaluluwa sa impyerno, ako naniniwala na mga kaluluwa sa impyerno hindi natutulog. Paano ka matutulog kung ikay ginagatungan sa apoy ng impyerno? Walang rest at lalo nang walang peace. Walang peace. Sabi nila ay hayain na sumakabilang buhay dahil mas maganda naman ang kanyang kalagayan ngayon kaysa noon. Sino nagsabi sa iyo? Paano kung siya pupunta sa impyerno ay mas mahirap doon, mas mabuti ka ngayon? Kaya maraming mga tao na dinaya ni Satanas na magpakamatay ka na para tapos na. Nalinlang sila kasi pagbungat nila sa kabila ay mas mahirap sa kabila. Mas mahirap sa kabila. Wala pong kapahingahan. Sabi sa Isayas, walang kapayapaan sa masama. Ngayon man o doon sa kabila. Kaya dinadaya tayo. Magpakamatay ka na, maggitgit ka, magbigti ka, para tapos na wala ng hirap. Pero sa totoo'y mas mahirap doon sa kabila. Kung wala si Kristo sa buhay mo, walang kapahingahan doon sa kabila. Minsan ay binubola lamang natin ang mga namatay. Napakasamang tao, sasabihin natin rest in peace. Balasubas na tao, sasabihin natin mas mabuti ang tayo niya ngayon. Sino nagsabi sa iyo? Ang sabi sa Roma 4:7, mapalad, yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Hindi ba? Kailan na tayo dumarating dun sa isang buhay na mapalad, makasalanan, pero naging mapalad.
Naging mapalad dahil sasapiling ni Kristo sa isang pinagpalang langit at paraiso. Mapalad dahil bagamat makasalanan, ay pinatawad ng Diyos. Kaya, huwag na natin bulahin ang tao. Tama na yung condolence po. Tama na yun. Huwag na natin sasabihin rest in peace. Huwag na natin sasabihin mas maganda ang kanyang kalagayan doon dahil hindi tayo sigurado kung sa magandang kalagayan siya pupunta. Dinadaya natin ng tao kapag sinasabi natin mas maganda ang kalagayan doon, gayong hindi tayo nakakasigurado na siya'y taus-pusong nagsisisi at nanumbalik sa Diyos at sumampalataya kay Jesus bago malagot ang kanyang hininga. Gusto kong sabihin na sa lugar ng pagdurusa, doon sa lugar na kinahantungan ng mayaman, ay walang kapayapaan at walang kapahingahan. Padalawang dapat asahan. Merong nawalang kakayanan kanina, merong di nagbabagong kamalayan, merong nawalang kakayanan. Sinabi ng mayaman, kung gayon, Amang Abraham, ipinapamanhi ko po sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat may 5 akong kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ano ang kakayanang nawala sa kanya? Yung kakayanang ipagmalasakit ang mga buhay. Yung kakayanang magbabala sa kapwa-tao. Kapag patay na tayo, mawawala na ang kakayanang yon. Mawawala na ang kakayanang, tatay, magsisi na. Tatay, magbaliklo. Mawawala na ang kakayanang yon. O kung mabuti man ang relasyon natin ay yung magpadama ng pagmamahal at pagmamalasakit, mawawala na rin ang kakayanang yon. Bakit? Kasi hindi na tayo pwedeng bumalik. At wala nang sino mang nasa kabila ang pwedeng bumalik. Hindi na pwedeng ang nasa impyerno yung bumalik. At kahit ang mga taong na nasa langit ay hindi na pwedeng bumalik. Hindi ka na malayang pumunta sa lugar ng gusto mo at ipamalasakit doon ang iyong mga mahal sa buhay. Wala nang balikan sa kamatayan. Bakit? Dahil sa oras ng kamatayan, sabi dito, at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Pagkamatay po natin, umaaring buhay pa tayo, ay nariyan ang mga anghel na susundo sa atin. Kinakaunho ang mga kaluluwa, hindi po nagpapakalat-kalat dito para maghiganti o takutin ang mga sino mang gustong takutin o samahan ang gustong samahan. Wala na po yung gayong kakayanan. Wala na pong kakayanang mamasyal. Ay, hindi po na ako mapunta sa langit, mamamasyal muna ako sa church. Kakalabitin ko muna yung mga tulog. Wala po nang gayong kakayanan. Pupunta muna ako sa pastoral house, dadalawin ko si pastor. Wala na pong gayong kakayanan. Kaya, wala na rin kabuluhan na kausapin natin ang bangkay at sabihin mong, tulungan mo po kami, bantayan mo po kami, o sabihin sa asawa, ikaw na ang bahala sa ating mga anak. Huwag na tayo magsasabi ng gayon. Dahil wala na nga gayong kakayanan ng mga kaluluwa ng tao. May mga tao naniniwala na mga kaluluwa ay pwedeng tumulong sa mga buhay. Yan ay ugaling Chinese, kaya sila nag-offer pali ng mga pagkain. Kasi sa paniwala nila ay naroon lamang sa paligid ang kanilang mga ninuno at naroon para sila'y bantayan at subaybayan. Wala pong ganong kakayanan ng mga namatay na. Hindi po namamasyal sa asilong ng inyong bahay ang mga kaluluwa. Una sa loob ng iyong kwarto para bantayan kayo, baka may magnanakaw. Hindi na po sila magkakaroon ng gayon pang kakayanan dahil sila inilalagay ng Diyos kung saan sila nauukol. At hindi magkakamali ang mga anghel kung saan sila dadalhin. Yan po ang maliwanag sa Biblia. Meron tayong nawalang kakayanan ang maghiganti. Merong mga pelikula na
na ginahasa at kaya bumalik yung white lady para patayin lahat ng nagwalang iya sa kanya. Wala pong gayong kakayanan ng mga kaluluwa. Kung meron mang kapahamakan sa masama ay dahil naghiganti sa kanila ang Diyos. Hindi ang kaluluwa ay bumaba para maghiganti sa kanyang kapihan. Noong umuwi po galing China yung dalawa naming kapatid sa una, sapat alam nila na kami ay mga 6, 7, 10 taon na matay ng aming tatay. Pero after 30 years, magkita-kita kami, nakita nila na lahat ay maayos ang aming mga bahay, matatatag ang aming mga hanap buhay. Sabi ng ate, ng kapatid kong babae, hindi kayo iniwanan ng ating papa. Talagang tinulungan niya kayo. Ang pag-unlad na ito'y dahil ang ating magulang ay hindi umalis sa inyong piling. Masarap pakinggan, pero hindi yung totoo. Hindi ka sasamahan ng tatay mo para iligtas ka sa panganib. Kaya wag mong tawagin ang namatay mong tatay, ang tawagin mo yung ama mo sa langit. Ang Diyos natin na nakatunghay, na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Kaya medyo tayo ay masyadong sentimental at kinakausap natin yung patay. At nagbibilin tayo na tulungan tayo, ang mga anak, ang mga apo mo, subaybayan mo. Hindi ko alam kung yun ang huling lambing natin, pero talagang walang basihan sa Biblia. Kaya wag na natin gagawin yon. Meron namang isang dalaga na kapag siya namumroblema, lagi niyang tinatawag nanay niya na inay. Sa kasawiang palad, hindi ka na niya maririnig. Dahil wala na siya rito. Wala na siya rito. Wala na silang kakayanang magyaot pa rito. Wala na silang kakayanang makaalis pa sa lugar na pinagdalhan sa kanila. Kaya kung gusto natin magmalasakit sa ating kapwa, gawin natin ngayon. Kung gusto natin na sabihing mahal natin, gawin natin ngayon. Sapagkat ang mga kaluluwa ay kailangan na naman nating bigyan ng pahinga. Sipin mo kung ang sarap-sarap na ng buhay mo sa langit, babalik ka pa dito para intindihan ang problema ng mga barumbado mong anak. Wala ka ng kapahingahan nun. Para pumunta ka pa sa langit para habang nasa langit kay pinoproblema mo ang mga problema ng tao sa lupa. Hayaan natin ang Diyos na mag-isip nun para sa atin. Noong may isang espiritista sa Endor, nung panahon ni Saul, na si Saul ay nasa isang malaking kagipitan, ay tinangka ni Saul na kausapin ang kaluluwa ni Saul. Sa unang Samuel 28:11, ang sabi, sa pamamagitan ng isang matandang, ang tawag natin ay medium, 28 verse 11, kaninong espiritu ang ibig mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya, nang lumitaw si Samuel na pasigaw ang babae at sinabi niya kay Saul, bakit mo ako dinaya? Sinabi ni Saul, huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo? Isang multo ang lumitaw mula sa lupa, sagot ng babae. Anong itsura? Isa siyang matandang lalaki na kabalabal, sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae, kaya siya nagpatira pa at nagbigay galang. At itinanong ni Samuel kay Saul, bakit mo ako binabagabag sa aking pamamahinga? Kaya kung tatawagin natin ang mga kaluluwa, sasagutin tayo, bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Kaya wag na natin kausapin ang mga patay. Bagamat may mga espiritista na mga kampo ni Satanas na mag-o-offer sa atin na wala naman na rin bayad. Gusto mong kausapin ang lolo mo, ang nanay mo. Kausapin natin, baka ituro sa iyo kung saan nakabaon ang kayamanan. Sasagot ang kaluluwa, ako'y na namamahinga na, wag na ninyong gabalain ang aking katahimikan. Kaya sa Biblia, ipinagbawal na kausapin ng mga patay. Isang malaking kasalanan ang kausapin ng mga patay dahil may maraming pagkakataon na ginagamit siya ng mga masamang espiritu upang magkunwaring mga kaluluwa ng mga namatay na sa akala ng mga buhay ay kaluluwa ang nakakausap nila, gayong mga masasamang espiritu na kinokopya lang ang tinig ng namatay para dayain at bihagin tayo. Patatlo,
Meron pong pansamantalang tirahan. Pag namatay, mayroong pansamantalang tirahan. Bakit sinabi sa pansamantala? Namatay ang mayaman, namatay din si Lazaro, at sila'y dinala sa Hades. Ang lugar ng mga patay ay tinatawag na Hades. At yung Hades, na itranslate sa Tagalog na impyerno, ay hindi talaga ang impyernong dagat-dagatang apoy. Kasi yung Hades na tinutukoy dito ni Jesus ay merong dalawang bahagi. Ang isa ay sa lugar ng pagdurusa para sa mga namatay taglay ang kanilang mga kasalanan. At ang isa naman ay sa mga pinagpala ng Diyos, katulad ni Lazaro. Bakit tinawag ko pong pansamantala? Dahil sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, tayo titira sa isang bagong langit at isang bagong lupa. Ulitin ko po, hindi pa yun ang ating permanenteng tahanan. Bagamat yung itinutukoy sa Lucas 16 na sinapupunan ni Abraham, ay ito rin ang tinutukoy ni Jesus na paraiso. Sa isang magnanakaw, dadalhin kita sa paraiso. Kaya ang unang pagdadala sa atin ay ang paraiso ng Diyos. Isang lugar na naroon din ang presensya ng Diyos at ng mga banal. Pero sa kasalukuyang panahon, wala pang kaluluwa sa impyerno. Kasi sa huling araw, sa kahuli-hulihan, na huhukuman ang lahat ng mga tao, dun pa lamang ibubulid ang tao sa impyerno. Kaya ang mga namamatay na masasama ngayon ay hindi pa inilalagay sa impyerno. At ang mga banal ay hindi pa inilalagay sa kanyang final destination. Kundi sa isang intermediate state kung saan ang mga ligtas ay nakakasumpong ng kapahinga at ligaya. At ang masasama naman ay nag-uumpisa ng pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Ako'y naniniwala na sa Hades, kasama si Abraham, ay naroon din ang presensya ng Diyos. Naroon din ang presensya ng Diyos. Kaya kahit hindi pa yun ang kalangit-langitang inaasahan natin, dahil naroon ang presensya ni Jesus, langit na ring matatawag iyon. Naniniwala ba kayo na kung saan naroon si Jesus ay langit na? Pero huwag tayong mag-alala. Hindi pa yun ang permanente nating pupuntahan. Bagamat napakainam ng lugar na yon. Napakaganda ng lugar na yon. Napakasagana ng lugar na yon. Hindi pa yun ang... Hindi pa doon natin gugugulin ang eternity. Meron pang isang bagong langit at meron pang isang bagong lupa na magiging tahanan ng mga banal. Paraiso ang tawag ni Jesus. Hindi natin alam kung paano inaaliw ang mga banal sa paraiso. Pero sabi kasi ng Diyos at papahirin ko ang luha sa inyong mga mata. Kaya maaaring may mga kaluluwang halos umiiyak pa pagpasok nila sa pintuan ng Hades. Ngunit pagpasok nila doon, makikita nila ang kagandahan, malilimutan nila ang kalungkutan, at ang kaaliwang hatid ng kabilang buhay ay sapat para kalimutan na lahat ng pighating nararanasan natin ngayon. Pangapat, merong pagbabago ng kalagayan. Merong pagbabago ng kalagayan. Ano ang mga pagbabago ng kalagayan? Kapag tayo nasa kabila na, babasahin ko yung Mateo 22:23. Mateo 22:23. Nang araw ding yaon ay lumapit kay Jesus ang isang Saduceo, mga taong naninindigan na hindi na muling bubuhayin ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamamatay na walang anak ng isang lalaki, ang kanyang kapatid ang dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siya. Walang anak, kaya naiwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, pangatlo, hanggang sa pang-7. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po
sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay, yamang siya'y napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Palibhasa, hindi niyo alam ang kahasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Ano ang mga pagbabago na tinutukoy ko na siyang inapahayag ng bahaging ito ng kasulatan? Sa Duseo na nagtanong kay Jesus, kasi sa kaugalian ng Hudyo, kapag nabalo ang babae, at may kapatid pa yung mister niya, yun ang magiging asawa ng isa. At pag namatay uli yun, at may kapatid pa uli, hindi natin alam kung ito'y totoong kwento na meron po 7 magkakapatid na lalaki, ay yung babae po yung mabaluhin. Pag papangasawa ng babae yung patay. Hanggang sa 7. Sa muling pagkabuhay, sabi nila, sino po ang magiging asawa niya? Ano ang sagot ni Jesus? Sa kabilang buhay, wala nang pag-aasawa. Sa kabilang buhay, wala nang forever. Sa kabilang buhay, wala nang physical relationship. Kaya itong mga pagbabago, yung mag-asawa dito sa lupa ay hindi na mag-asawa sa langit. Katulad nung, kumbaga, yung Titan na lumugbag kasintahan, namatay. O, hindi na sila magkasintahan. Ex na kayo. Sa langit, lahat tayo ex. Mawawala na ang relasyon panlupa. Hindi ko alam. Maaaring totoo din yun sa magkapatid. Magkapatid kayo sa lupa, pero sa langit, hindi na kayo. Magkapatid kasi ang ating mga kaluluwa hindi magkakamag-anak. Ang mga kaluluwa hindi magkakamag-anak. Ang katawan lamang ang magkakamag-anak. Kaya siguro sa lupa, sasabihin ko kay Hana, ikay dati anak ko. Sasabihin naman ni Hana, ikay dati papa ko. At ang magkapatid, dati man din tayo magkapatid, ano? O sa langit, parang malaking pamilya na lamang tayo. Pare-parehas na ang turing natin sa isa't isa. Lahat na special ang turing natin sa isa't isa. Pero nawala na ang mga loyalties na panlupa. Katulad ng pagmamahala ng dalawang magjowa o mag-sweetheart o magkasintahan. Nagbabago ang kalagayan sa kabila. Dahil tayo daw ay nagiging parang anghel sa langit. Sa kabilang buhay, bagamat ang tao ay magkakakilala at ang kanilang ala-ala remains intact, maalaala natin ang mga kalagayan sa lupa. Pero, ang mga kaugnayan ay nawawala na. Kaya, ako ay hindi talaga naniniwala sa forever. Ang forever ay bulaklak lamang ng dila. Tama nang sabihin habang buhay. Amen? Kasi gusto natin forever dahil sa forever may kilig. Gusto natin ay forever dahil sa forever ay may kilig. Pero kung tayo magiging makatotohanan, tama na ang habang buhay. O, sige. Yun lang ang niloob ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ituloy ang nabigong pag-ibig sa langit. Meron kasing gano'n na yung nabigong pag-ibig sa lupa. Kung hindi man tayo dito sa lupa, sa langit na. Hindi po. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy sa langit ang nabigong pag-ibig. O ang isang masayang pag-iibigan na hindi pwedeng ituloy sa langit. Kasi nga sa daigdig ng mga kaluluwa sa kabilang buhay, iba na ang kalakaran. Kaya pag mamamatay ng asawa, sabihin mo, paano hanggang dito na lamang? Kasi ang anumang sinimula na pagmamahalan sa lupa ay hindi na maaaring ipagpatuloy pa sa langit. Pero talagang gustong-gusto natin ang forever, ano? Kasi ang gusto natin doon sa forever ay yung kilig. Pero wala na doon sa kabila. Panghuli. Naway ako'y nakabahagi sa inyong karunungang pagdunong na espiritual. Meron pong permanenteng patutunguhan. Kanina sinasabi ko na parang temporary, pero ang ibig ko sabihin ngayon ay destiny. Kapag namatay ang isang tao, silyado na ang kanyang destiny at hindi na pwedeng baguhin yon. Sabi sa verse 25,
Alalahanin mong nagpasasa ka sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro yung nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Meron daw pong isang napakalaking bangin na hindi kayang tawirin. Ibig sabihin, hindi na pwedeng lumipat. Hindi na pwedeng lumipat. Permanente na ang destinasyon. Hindi ka na makakaalis doon anuman ang iyong gawin. Sa impyerno ang panalangin hindi dinidinig. Paalala, sa impyerno ang panalangin ay hindi na dinidinig. Kaya kung mananalangin ka, gawin mo katulad nung magnanakaw, na siya malapit ng mamatay, doon siya nanalangin at siya dininig. Pero sa impyerno, ang panalangin ay hindi na dinirinig. Hindi na dinirinig ang panalangin ng mga patay para sa mga buhay at ng mga buhay para sa mga patay. Wala nang alisan. Kaya sabi ng Isaiah 55 verse 6, hanapin si Yahweh, samantalang siya'y nasusumpungan, siya'y tawagin habang malapit pa. Kaya hanapin at tawagin ng Diyos habang pwede pa siyang makita at habang nakikinig pa siya, manalangin ka na. Idinugtong pa, siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat natalikdan at ang mga liko dapat magbago ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan. May tamang panahon para ayusin ang buhay. Hindi ba? May tamang panahon para gawin ang isang bagay. Ang problema, na-realize lamang ng mayaman ang halaga ng tamang relasyon sa Diyos. Nung siya ay naroon at nagdurusa, kahit naisip niya ang kanyang 5 kapatid na babae, gayon man wala na silang magagawa para sa kanila. May tamang panahon para bumalik sa Diyos. May tamang panahon para pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. May tamang panahon para magmakaawa at humingi ng tawad. Hanapin ang Diyos, samantalang siya pwede pang masumpungan. Tawagin ang Diyos samantalang siya malapit pa. Sinasabi ko sa inyo, sa impyerno malayo ang Diyos. Ulitin ko, sa impyerno malayo ang Diyos. Sa impyerno hindi nakikinig ang Diyos ng panalangin. Kaya, ang panahon na para siya tawagin, ang panahon para siya hanapin ay ngayon. Ngayon. Ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Ang araw para magsisi ay ngayon. Ang araw para sumampalataya ay ngayon. Kung magsisisi ka ngayon, patatawarin ka ng Diyos ngayon. Kung sasampalataya ka ngayon, ililigtas ka ng Diyos ngayon. Ngayon ang panahong ukol, sabi ng Biblia. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang mga relihiyon ay nagbibigay ng maling pag-asa. Paasa. Na pagkatapos ng kamatayan ay may pag-asa pa. Yan ang isang malaking pandaraya na ipinasok ng dyablo sa mga iglesia na nagtuturong pag namatay ang tao ay meron pag-asa. Ang teksto natin ay nagsasabing wala kahit kaunti. Binigyan sila ng maling pag-asa. Kaya yung pagtitirik ng kandilay, maling pag-asa. Yung patay na dadalhin sa simbahan ay maling pag-asa. Kaya turuan natin ang mga kamag-anak kasi nangungulit sila pag namatay na kayo. Kasi parang hindi sila pupunta sa langit pag hindi nadala sa simbahan. Hindi sila pupunta sa langit pag hindi sila naipanalangin ng pastor. Mali. Wala na po kaming magagawa sa mga patay. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kapag namatay ka na, wala na kaming magagawa. Wala na. Ang mga dasal ay wala na. Ang mga kandila ay wala na. Wala na. Binibigyan tayo ng maling pag-asa. Kaninang umaga, habang nire-review ko ang aking sermon, iniisip ko kung paano i-deliver ang mensaheng ito. Kasi ito'y parang isang malaking batang mahirap i-deliver. Parang kailangan kong manalangin at sabihin, Diyos ko,
tulungan mo akong i-deliver ang mensaheng ito. Pero ang haba-haba ng panalangin nung nasa bukilya dyan sa malaking simbahan, isa-isa ang mga pangalan. Naisip ko, ipinapanalangin nga nila ang kanilang mga patay. Kaya yung aking kaklasing nasa ibang bansa ay merong listahan ng mga pangalan ng mga mahal sa buhay, kabilaan ng isang yellow pad ng mga pangalan para lalahanin na sana'y sila'y hanguin ng Diyos sa purgatorio at ilipat sa langit. Mga kapatid, meron daw 3 lugar. Impyerno at langit at purgatorio para hindi sa masyadong masasama. Sino naman ang taong aamin na siya'y ubod sama para ilagay sa impyerno? Ikaw naamin ka na ikaw ay ubod sama? Kahit mga matay tayo, magwiwiting, babaero, lahat ng mga kriminal, hindi sila umaamin, sila ay ubod sama. Kaya lahat ng masasama ay naasa sila sa purgatorio idadalhin. At kung mananalangin, mag-aalay, magtitirek ng kandila, may pag-asa pa silang lumipat sa langit kapiling ng Diyos. Ngunit, kaya nga sinasabi yung purgatorio to purge, parang ina-purify ang kaluluwa. Kasi umakyat sa langit, hindi na patawad, pero hindi naman malaki ang kasalanan. Medyo gagatungan ka rin doon sa impyerno para yung mga impurities mo mawala at pagkatapos ang araw sa panalangin ng mga buhay, hahanguin ka doon. At langit ka pa rin kahit masama ka. Mga kapatid, hindi ganyan ang itinuturo ng Biblia. Wala nang lilinaw pa sa sinabi ni Jesus na meron tayong permanenteng patutunguhan depende sa kung pinakinggan natin ang balita ng kaligtasan. Meron pong mga pasyam, yung pasyam. Ito'y pagtatangkarin na kung tagilid ang kalagayan ng kaluluway, kumbaga mahilot natin at kung aailan di pa nalayo sa pintuan ng langit, sa pamagitan ng ating dasal, may tulak-tulak natin na makapasok sa langit. Kaya, 9 na araw na pagdadasalan. Ang isa pang maling katuruan ay, kapag namatay ang tao, hindi pa siya aakyat sa langit. 40 days pa siyang gagala dito sa lupa. Kaya, meron tayong 40 ang araw na nagdarasal para sa ika-40 araw ay ating tulungang makaakyat pa langit. Mga kapatid, hindi gano'n ang sinasabi ng Biblia. Napakapatay ng tao, dadating ang anghel ng Diyos at dadalhin ka kung saan ka nararapat. Wala nang pagkakataon pang lumagi dito sa lupa. Dahil, kaya nga humiwalay na ang kaluluwa sa katawan ay dahil ang panahon mo sa lupa'y tapos na. Tapos na. Sa isang artikulo ni Geraldine Monson, tungkol sa 40 araw, ang 40 días ay gagawin. 40 araw pagkatapos mamatay, magdarasal dahil sa paniniwalang aakyat siyang umao sa kalangitan. At ang 40 araw ay gagawin, at ang 40 araw na pagdarasal ay gagawin bilang pamamaalam sa kaluluwa. Sinasabing ang kaluluwa ng yumawa ay nakikiisa sa pagdarasal. At siya'y lumalagi sa kanyang bahay sa loob ng 9 na araw. Kaya nagdulot ng takot ang mga pagbuburo sa atin dahil sa paniniwalang ang kaluluwa hindi naalis ng bahay. Naroon pa, habang nagalamay, kita niya kung sino mga dumarating at sino ang hindi dumalaw sa kanya. At kung ikaw daw ay may third eye, ay makikita mo ang kaluluwang nakaupo dito sa kanyang paboritong lugar. Kaya nga naging napakatakot ang pagburol dahil yung kaluluwa ay pwede kang samahan pa uwi habang dumadaan ka sa madilim na nyugan, kasama mo doon. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Pakamatay po ng tao, ang kaluluwa ay dinadala na ng anghel ng Diyos sa kanyang karampatang destinasyon. Kaya verse 22, ang pulibre ay dinala ng mga anghel. Ngayon, sa aking pagwawakas, pinatitibay nito ang katotohanan ang pagpunta sa langit sa one-way ticket. Wala nang return ticket. At sa ticket na yun, nakasulat na ang iyong destinasyon.
Hindi na pwedeng mapalitan yon, hindi na pwedeng mabago yon. Ngayon, kung ikay ba'y mamamatay, ikay ba'y biyahing langit, o ikaw ba'y biyahing impyerno, nakasisiguro ka pa ba? Hawak ko ang isang bagong pulyeto na gagamitin natin sa pag-iibanghelyo. Ang pamagat ay, nakakasigurado ka ba? Marami natin ito, mga kapatid. Kung gusto ninyo, para sa inyong sarili at para maibahagi ninyo sa iba, ang pamagat ng pulyetong ito'y, nakasisigurado ka ba? Alam natin na sa sanlibutan, ang hangad lang natin ay insurance. Ngunit ang hatid ni Jesus ay assurance. Nakasisigurado ka ba? Bakit ka magbabaka sakali tungkol sa pangwalang hanggang kapalaran ng iyong kaluluwa? Kamangmangan yan. Kaya, hindi ba magandang pakasiguraduhin natin iyon? Ano ang aking gagawin kung gusto kong makasigurado? Merong isang talata na nagsasabing, he who calls upon the name of the Lord shall be saved. Sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya ano ang una mong gagawin? Tumawag ka sa Panginoon. Tumawag ka na may buong pagpapakumbaba. Katulad ng ginawa ng magnanakaw sa krus, tinawag niya, Jesus, alalahanin mo ako. Siya'y nagpakumbaba. Siya'y nagsisi sa kanyang mga kasalanan at siya'y sumampalataya. Sabi ng talata, kung ipapahayag ng iyong bibig at kung sasampalataya ka ng buong puso. Hindi ko sinasabing tanggapin mo si Jesus. Ang sinasabi ko'y buong puso kang magsisi. Ano ang ating definition ng pagsisisi? Ito'y tagos sa puso. Kung ang pagsisisi tagos sa puso, kung ang pananampalataya ay tagos sa puso, magkakabisa ito sa iyo. Kaya sabi ng Biblia, kung sasampalataya ka ng buong puso, ano ang ibig sabihin ng pagsampalatayang buong puso? Walang kahit na katiting na pag-aalinlangan. Si Jesus lamang ang iyong pinagtitiwalaan. Sa isang istatistika na lumabas kailan lamang, ay nagsabi na 65% ng mga evangelicals, tayo po ay kasama sa evangelicals, ay naniniwala na liban kay Jesus ay may iba pang paraan ng kaligtasan. Yun ang malungkot. Hindi tayo naniniwala sa ganon. Ang paniniwala natin ay sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay na sukat nating ikaligtas. Kaya tawagin mo ang Panginoong Jesus. At sabihin mong nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan at hilingin mo sa Kanyang iligtas ka, hugasan, patawarin. Sabi pa ni Jesus, malibang kayo magbago at maging tulad ng bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Alam po ba ninyo salitang magbago? Sa English ay converted. Kaya kailangan po ng conversion. Ano ang ibig sabihin ng conversion? Talagang may nagbago sa kaibuturo ng puso mo. Ang nagbago sa iyo ay yung pagpapasyang mula ngayon wala ka ng ibang kikilalanin kundi ang Diyos. Mula ngayon, iiwanan mo na ang iyong mga kasalanan at susunod ka kay Jesus. Yun ang pagbabagong hinihingi ni Jesus, na kung wala daw ang pagbabagong yun, hindi tayo papasok, ni hindi tayo makakakita ng paghahari ng Diyos. Ang mensahe ko ngayong umaga ay hindi para sa mga patay. Ang mensahe ko ngayong umaga ay sa atin na mga buhay. Maaaring ang mensahe ngayong umaga ay ang kauli-uli ang paalaalang maaari mong marinig bago mo harapin ang Diyos. Si Jesus ang kailangan natin lahat. Tanging si Jesus. Walang iba. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At siya lamang ang makapaghahatid sa atin sa paraiso ng Diyos. Tayo manalangin. Ama, nawa po'y magdala ng bagabag ang katotohanan ito sa mga taong di pa nakakatiyak. Ngunit dalangin ko na magdala ng kapanatagan at katiyakan
sa mga taong lubos na nagtiwala sa iyo para sa kanilang kaligtasan. Iniiwan ko sa iyo ang espiritual na kapakanan ng bawat nakarinig ng mensaheng ito. Nawa nga po'y hindi mabigo ang layunin ng iyong mga salita at ito'y babalik sa iyo, punong-puno ng pakinabang. Pakinabang para sa amin at pakinabang para sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.